palakpak sa Panginoon. Praise God. Yung pong palakpak na yan para akin, gusto ko po yung palakpak na para sa Diyos. Woo! Hallelujah! Praise God. Actually, kami po ay yung mga taga Winnipeg. Kami po yung nagkaroon ng MGR sa kaya ko to, sa Sherwood Park. Okay, so nung malaman po ni Pastor Ernest, sabi niya, Ninang, pwede kang magturo na din kayo doon. Okay, ay dahil nandito na rin naman. So, praise God. I know God has planned for everything. Kasi hindi ko po ina-expect na wala siya ngayon. Alam ko maghahatid lang siya kay Doc Jing at babalik ulit. Let the Spirit move. Let's declare Luke chapter 4, verses 18 up to 19. All together, sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty to them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. He is Jesus. He is the anointed one. Now, let us declare our culture. At alam ko pong itong kulturang ito ay kultura na nating lahat. Awen po ba? Sabay-sabay po tayo. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I appreciate everyone. I appreciate everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. And I'm not extreme. Tayo po yumukot pumikit, tayo manalangin. Ama, hinihiling po namin ngayong hapon ang patuloy mong pagkilos, ang patuloy mong paggalaw at pagsama sa amin pong pag-aaral ngayong gabi. I am asking, Father Heart God, Ikaw, Panginoon, ang siyang maging tagapagturo namin. Just use me, Lord God, to deliver your message. I am asking, Lord God, to hide me under your cross and let the holy name of Jesus be exalted in our midst. We thank you. We ask all of this in Jesus' mighty name, and everybody say, Amen. Sa pa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Praise God. Hindi ka agad ako nagtanong. Tignan mo ka nga, kaya mahirap yung hindi masyadong nag-uusap. Nag-usap lang kami patungkol sa MGR. So, actually, nagtanong ako kanina kung nagkaroon na kayo ng appreciation, pastor's appreciation month. Because what I'm going to share, no, actually, I entitled this, Holding Up. Sabihin mo nga, Holding Up. Okay, so let's open our Bible in the book of Exodus, chapter 17, verses 8 up to 13. Exodus chapter 17, verses 8 up to 13. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow, I will stand on top of the hill with the staff of my God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses has ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. So when Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. Verse 13, so Joshua overcame the Amalekite army with the sword. So let the Lord bless His word. Sino na pong nakabasa nitong kwento na to? Yan. Pakaganda po nung kwento, no? It is about Moses and
the Amalekites. So bigyan ko po kayo ng introduction regarding this. Dito po sa story na to, we have seen three different characters. Amen? Iba't ibang character po yung naandito sa kwento na to. So sa verse 8, no? The starting verse, sabi dito, the Amalekites came to attack the Israelites at Rephidim. So the first character po nung kwento is sino? Mga Amalekites. So, sino ba yung mga Amalekites na yan? Kalimitan, pagka nalaman natin Amalekites, Amorites, lahat ng may ites, ay alam na natin, hello, laging kalaban yon. So, tingnan po natin, no, ang first character po natin, yung mga Amalekites. So, ang mga Amalekites, they were the descendants of Amalek. And who's Amalek? Amalek is the grandson of Esau. So, siya po'y apo ni Esau. And who is Esau? Siya ay kapatid ni Jacob. And Jacob is Israel. Pinalitan yung pangalan ni Jacob, naging Israel. Okay? So, ibig sabihin, ito pala yung magkakamag-anak. Di po ba? Sa kwento nakita, ay magkakamag-anak pala yon. So, ang first character po natin in this story are the Amalekites. And these Amalekites, sila po yung tinatawag na nomadic tribe. No? Bakit nomadic tribe? Sa atin po, siguro sa panahon natin, sila ay mga tulisan. Yun. Sila po yung mga NPA. Naku, yung born dito, hindi ni alam. Ano yung NPA? No permanent address. So, lipat ng lipat. Okay. So, yung mga Amalekites, mas maganda ba boses ko dito? Pwede akong kumanta. Okay. Okay. may effects. Okay. So, ang mga Amalekites po, no? Mahina daw. O, lalaksan ko na lang boses ko. Ang mga Amalekites po, sabi ko nga, they were nomadic tribe. Mga babangis, mga lagalag. Sabi ko nga kanina, no permanent address. Mga taong gala. They are warlike nation. Bakit warlike nation? Ang mga Amalekites po, para sa kanila, killing is pleasure. Kaya pala yung mga Amalekites, Amorites, every time na maririnig natin, wala silang ginawa kundi awayin ang mga Israelita. Israelites. Kaya pala, sabi ko nga po kanina, sila'y magkamag-anak. Sa amin po sa Lukban tawag, pagka nag-aaway-away ang pamilya, ayan, magkababag-anak yan. Alam niyo ba yung kababag? Kababag, kaaway. No? Mga kababag-anak daw yan. Kasi yung pamilya, mga nag-aaway-away dahil sa lupa, ay pili anong gusto. Pag namatay ang mga ninuno, may iiwanan o wala? Mabuti daw pag walang pinag-aawayan. Pag may iniwanan daw na lupa, nag-aaway-away. Ay, ang tatay ko po'y matalino. Ginawa ng tatay ko, pag may biniling lupa, ari ay para kay Ganare. Ito para kay, kaya kahit wala pang title, alam ko na kung alin ang akin, alam ko na kung alin yung sa kapatid ko, walang away. Kahit na malaki yung kanya, maliit yun sa akin. That's it, yun eh. Ang mga Amalekites, during that time, the Israelites, kaya po kung mapapansin natin hanggang ngayon, bakit po sila nag-aaway-away sa lupa? Actually, yung lupa na yon, kanila naman talaga. Pero ang ginawa ng Lord, I'm going to bring you to the promised land. Si Lord ang nagdala sa kanila sa lupang pangako. Amen? Praise God. Kaya kung mapapansin natin, ang daming umaaway sa mga Israelites. Pero kahit anong gawin nila, actually, wala na sa teaching ko to. Kahit anong gawin nila, hindi sila mananalo.
Bakit? Ang Diyos ang nagtalaga sa kanila sa lugar na yon. Amen? Parang ikaw at ako lang, tinalaga na ka ng Lord dito, kaya may gagawin si Lord sa'yo. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. So, yan po yung mga Amalekites. Ang livelihood nila, to raid other settlement and carry off the plundered goods. Pagka pinatay nila yung mga ari-arian nila, yung mga alas nila, kukunin nila. Ganon po sila namubuhay. Kaya yung mga napapanood natin sa TV, yung mga unang war, totoo po yun. Hello? So those are the Amalekites. So, sino po yung susunod nating character? It is Joshua. Sabi ng verse 9, Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow, I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So ang second Bible character po natin in this story is Joshua. And in this verse, this is Joshua's first appearance in the Bible. Pagbabasahin po natin ang Biblia, in Exodus chapter 17, that is Joshua's first appearance. Yun yung unang lumabas, nagpakilala si Joshua. And Moses asked him, told him, sabi ni Moses kay Joshua, pumili ka ng magiging kasama mo para labanan ang mga Amalekites. Bakit? Hindi kaya ni Joshua na mag-isa lang. Kailangan ni Joshua ng mga warriors. Taas nga po ang kamay ng mga warriors dito. Wow! Palakpakan po natin yung mga sarili natin. Whew! Kasi maraming ayaw lumaban. Amen? So, that is Joshua. And we know Joshua became one of the great army of the Israelites. Amen? Kaya nga meron tayong tinatawag na Joshua generation. Amen? Yung mga taong palaban. Hindi nilalabanan ng pastor, hindi nilalabanan ng nanay at tatay, pero kaya niyang lumaban para magtagumpay sa harapan ng ating Diyos na buhay. Amen? And our third character is Moses, Aaron, and Hur. Sabi po dun sa susunod na verse, sabi ng verse 9, Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow, sabi ni Moses, tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Sabi niya kay Joshua, bukas tatayo ako on the top of the hill. Anong dala-dala ni Joshua? Staff. Okay? So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. So habang nakikipaglaban po si Joshua, si Moses, si Aaron, yung kapatid niya, and si Hur, sabi nila si Hur daw ay pinsan ni ano. Nung nire-research ko, wala naman akong makitang si Hur ay pinsan nila Moses. No? But is part ng army ni Moses. So, yung pong tatlo na andun sila on the top of the hill. And as Moses lift the staff, hawak-hawak niya yung tungkod. No? Meron bang may tungkod dyan? Maraming tanda dito may mga tungkod na eh. No? Yung staff na yon, dala-dala niya, nakataas po yung kanyang kamay. Okay? So habang dala-dala po ni Moses, yung staff na yon, actually ito pong tatlo, si Moses, si Aaron, and si Hur, actually all of them followed our God. Ganun din po yung mga pastor natin na nandito. No?
Actually, I'm going to call their names. Nawala yung aking kode ko. Okay? So, although meron pong wala dito, may I just call Pastor Lisa? Please stand up. Yan. Palakpakan nga po natin si Lord. Pastor Jason Pinpin. Yan. Palagay ko kayo gutom na at ang inyong palakpak ay, yan. Woo! Pastor Teddy Ambrosio. Where's Pastor? Yan. Okay, so si Pastor Rap po, pasensya na kayo, nasa honeymoon. And si Pastor Ernest, actually natin niya po si Doc Jing sa, kasi opening ng Airdrie ngayon. Hinintay niya na pala para wala nang maghatid. Sila na din, isang biyahe na lang. Kaya, yan. Pwede mong palakpakan natin yung atin pong mga pastors. Praise God. Thank you very much po. So, yan, yung mga pastor na yan. Kagaya po ni Moses, ni Aaron, and ni Hur, sila po'y sumunod sa Diyos. Sila'y itinalaga sa gawain and they followed God. Sumunod sila sa ating Panginoon. Minsan mas marami pa trabaho sa church kaysa trabaho sa totoong trabaho. Yung trabaho sa labas, pag uwi, tapos na. Yung trabaho sa church, nasa bahay ka na, dala-dala mo pa. Hello? Isa pa nga pong palakpak sa mga magigiting nating pastor. Amen? So, during that time, there was really a great fight. Amen po ba? So, there is a great fight. Bakit great fight? Kasi mula nung umaga, habang nakikipaglaban si Joshua, sabihin ng Lord, taas mo yung kamay mo. Siguro kung isang oras lang yon, okay lang eh. Aba, ay patagal ng patagal ang laban. Nagtatanghali na, ngalay na si... Ikaw kaya magtaas ng kamay ng isang oras, kaya mo? Kaya? Hindi po natin kakayanin. Amen? Pero yan pinagawa ng Lord kay Moses. Siguro sabihin ni Moses, "Aba, Lord naman." Hindi rin siguro alam ni Moses na yung laban na yon ay tatagal hanggang hapon. Amen? So, because it's a whole day battle, Moses tend to put his hands down. No? So, tanungin mo yung katabi mo, bakit? Ngalay na. Pagod na. Alam niyo ba yung ngalay? Yan. Di ba, ikaw nga nakataas ang kamay. Ay, ngalay na eh. Pagod na. Sino dito pagod na? Taas ang kamay yung napapagod. Yan. Tanungin mo uli yung katabi mo. Sabi, pagod ka na ba? Ano nakikita mo? Liwanag? Joke lang. Wala po tayong deliverance ngayon. Okay. So lahat po tayo napapagod. And just like Moses, during that time, pagod na siya. No? Actually, hindi lang naman kamay niya nakataas. He's lifting up the staff. Kasi nung umakyat siya, dala-dala niya yung staff ng Lord. Ano ba itong staff na to? Yung staff, it represent or symbolizes the presence and the power of God. Yung power and presence ng Lord. Bakit? Kung mapapansin natin, yung staff na ito, kung saan pumunta si Moses, lagi niyang dala. At napakarami na pong himala ang ginawa ng staff na to. Amen? Po ba? So, ito po ang ginamit niya, yung pagpapaliwanag ng calling ng Diyos kay Moses. Ito pong staff na yun, napakarami ng himala ang ginawa. Amen? So, ano-ano yung maaalala natin? Nagsulat po ako dito, pero hindi lahat. Kasi pag sinulat ko lahat, baka po 4:00 na hindi pa ako tapos. Sabi niyo, wag niyo nang invitein sa susunod yan, pagkatagal. So ito pong staff na to, kung titignan natin, naalala natin, nung
si Moses, kay Parao, na palayain mo na ang mga Israelita. Ayaw niyang pumayag. So ano po nangyari? Sabi ng Lord, gamitin mo yung staff. Yung dagat, naging kulay pula. Hello? Dinot-dot na ganun. Yan, dot-dot talaga. Sabi, magic. Wala pong magic. That's the power of God. Amen? Aba, naging pula dagat, pati ilog. Lahat naging kulay red. Ano pa pong mga pangyayari? No? The water comes out of the rock. Actually, before this chapter, nagreklamo yung mga Israelita. No? Ang mga Israelita, hindi lang po sila Israelites. They are also Reclamites. Tanungin mo yung katabi mo, Reclamites ka din? Ano, parang bago yata yun. Wala nang ginawa kundi magreklamo. Moses, sana hindi mo na kami inalis sa Ehipto. Gutom na kami. Uhaw na kami. So anong ginawa ni Moses? Sabi ng Lord, ganun lang yung staff sa bato. Ay sa galit, sa kuktit nitong mga Israelita na to. Anong ginawa niya? Hinataw niya. Pero si Lord mabait pa rin. Kasi sabi niya, out of that staff, water will come out of the rock. Kaya ang tubig nag-flow. Wow. Ano pa? Naalala natin, nung yung mga nagkaroon ng napakaraming ahas, bawat makagat ng ahas, ano mangyayari? Mamamatay. Sabi ng Lord, itaas mo yung staff. Lahat ng titingin doon sa tungkod mo, kahit makagat ng ahas, hindi mamamatay. Amen? So kaya yung mga Israelites lahat nakatingin doon sa tungkod. Para kahit makagat sila ng ahas, hindi sila namamatay. So there are a lot of miracles. Ano pa? Yung pinakamatindi, dot-dot na naman. Magic. Aba, pag ganyan lang ng tungkod din, nahawi ang dagat. Nagkaroon ng highway sa gitna ng dagat. Nung hinabol sila ng mga kalaban nila, kasama yung pinakang great army ng Pharaoh, abay, sabi ni Moses, Lord, nasa likod na po yung mga kalaban namin, hinahabol kami. Sabi ng Lord, ibalik mo ulit yung tungkod. Ano nangyari? Yung dagat na nabuka, close, open. Open, close. Abay, nalunod lahat. So, si staff represent the power of God. Sabihan mo nga yung katabi mo, kailangan mo ng kapangyarihan ng Diyos. Just like Moses, he always have his staff with him. Hindi niya to iniiwan. Tayo po, wala na tayong staff. Baka akala may tungkod ka, lagi mong daladala. 30 ka pa, may tungkod ka na. What you need is the staff of God, the power of God, the presence of God. Dapat laging nasa sa iyo to. Amen? That's the reason why Moses kept on lifting up the staff. Ang laging ginagawa ni Moses, itinataas niya yung staff na yon. Sabi ko nga kanina, no, ito'y sumisimbolo ng presensya ng Panginoon. So habang nakikipagdigma si Joshua, no, patagal ang labanan, and it lasted till sunset. Gumabi na. Lalabas na aurora. Hindi pa tapos ang laban. Sabi ni nangangalang na siya. Ano po naging solution nila? Sabi nung verse 12, Exodus 17:12, Moses' arms became so tired and he could no longer hold them up. So Aaron and Hur found the stone for him
to sit on. Then they stood on each side of Moses, holding up his hands, so his hands held steady until sunset. So tingnan po natin yung nangyari nito, no? Taas-taas ni Moses yung staff, no? Napansin natin, pag yung staff, pag yung presence ng Lord laging nakataas, ang mga Israelites nagtatagumpay. Amen? Nagtatagumpay yung mga Israelites during the time. Dahil ngalay na, napapagod na, binababa. Pag binababa, ano nangyari? Natatalo si Joshua at yung mga Israelites. Nananalo ang mga Amalekites. So, kaya pala isinama ni Moses si Aaron and Hur para habang nakataas yung kamay niya. Anong ginawa ni Aaron and Hur? Sabi po dito, so Aaron and Hur found the stone for him to sit on. Sabi niya, o Moses, ito bangko, upo. Ikaw nga, 3 oras ka, siguro 1 oras, 2 oras, nakatayo ka. Kasi kami po, every January 1st, meron kaming non-stop praise and worship. 3 oras yun. 4 na oras, non-stop. Walang upuan. Ay di kung gusto mong umupo, ay umupo ka. Pag napagod ka, umupo ka. Kung ayaw mo, ay walang pipigil sa'yo. Hello? Okay lang kung ganun lang. Moses was on the top of the hill. Kung mainit ka, naku, 2 oras ka nang naiinitan, nakataas pa yung kamay mo. Ay, grabeng parusa. Hello? But he did it because he followed God's instruction. Sabihin mo yung katabi mo, sumunod ka sa instruction ni Lord. Amen? So, patagal yung labanan. Sabi ko nga, it lasted till sunset. So, nandun si Aaron and Hur para sumuporta. Amen? So, yung isa, tumulong dun sa kaliwa. Yung isa, tumulong dun sa kanan. Anong ginawa nila? Hawak-hawak yung kamay. Hawak kamay, di kita iiwan. Woo! Sorry, hindi ko na alam kasunod. So si Aaron, tsaka si Hur nandun sa dalawang kamay ni Moses. Habang nakataas yung rod at yung kamay, nakasuporta sila. Amen? Kung walang Hur, kung walang Aaron, what do you think will happen to Moses? Sigurado, Lord, gusto ko pa kaya lang hindi na kaya ng powers ko. Pagod na ako. Hello? So, that's the reason why. Yung dalawa, tumulong sila. Ano nangyari? Nung tinulungan, nung tinulungan ni Hur and Moses, Aaron and Hur si Moses, nagtagumpay sila. It means Moses alone cannot do it. Kung si Moses lang, hindi niya kaya. That's the reason why God told Moses to bring Aaron and Hur. Yun pala magiging trabaho niya. Hello? Sabi dito, then they stood on each side of Moses. Sabi ng verse 12. Then they stood on each side of Moses, holding up his hands. So his hands held steady until sunset. Moses was standing for the whole day. And Aaron and Hur was there to hold Moses up. Hawak nila yung kamay ni Moses. Hindi mo na kaya, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Sabi ng verse 13, as a result, Joshua overwhelmed the army of Amalek in battle. Ang resulta,
dahil sa tulong na ginawa ni Aaron and Hur, nagtagumpay si Joshua. Pag tinignan po natin, dapat ang church ganito. Hello? Dapat merong Moses? Dapat merong Aaron? Dapat merong Hur? Pero hindi pwedeng sila lang. There must be Joshua who need to fight the battle. Dapat po merong Joshua. So, sa church po, dapat merong support ang lingkod ng Lord. Yung head ng church. Kaya, hindi kami talaga nagkausap ni pastor. Akala ko talaga nandito siya. Because I'm planning to have a gesture right after this. Pero, bahala na si Lord kung anong i-reveal niya na gagawin natin. No? So, hindi lang pastor. Dapat meron din siyang kasama. So this is the reason why we have our assistant pastors, we have our elders, we have our leaders, we have all the workers of the church. Amen po ba? Lahat mahalaga. Kailangan ng Moses, kailangan ng Aaron, kailangan ng Hur, kailangan ng Joshua. And si Joshua, hindi nag-iisang nakikipaglaban. Sabi ng Lord kay Joshua, choose. Sabihan mo yung katabi mo, pinagpala ka kasi pinili ka ng Diyos. Palakpakan nga natin si Lord. You were chosen by God to fight. Taas nga ang kamay yung mga gustong makipaglaban. Yung takot, taas ang kamay. Remember si Gideon? Sabi ng Lord kay Gideon, okay, I'm going to use you. Sabi ni Gideon, Lord, why me? Bakit ako? Sabi, pag inutusan ni Pastor lagi, bakit ako? Ako na naman. Diba? Sabi ni Gideon, Lord, why me? I am our clan is the least. And in our family, ako pa yung pinakamahina. Hello? Ako pa yung pinakamahina. But God used him. God used Gideon. And then during that time, makikipaglaban sila. Anong sabi ng Lord kay Gideon? Okay, get your army. Grabe, kumuha 32,000 na army. Sabi ng Lord, ang dami naman yan. Sabi ni Lord, bawasan mo. Yung mga takot, umuwi. Taas ang kamay ng mga takot. Uy, wala. Palakpakan nga natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, hindi ka pa uuwiin. Hello? Sabi ng Lord kay Gideon, yung mga takot pa uwiin mo na. Takot makipaglaban. Baka ako'y mapatay dyan. In our battle, in our Christian life, alam natin marami tayong mararanasan. And sometimes Christians are afraid. Tayo mismo mga Kristiyano, takot makipaglaban. Sa totoo lang, ito pong laban na to, nung makilala natin si Lord, hindi naman sinabing, okay, Kristiyano ka na, you're fine, you're good, wala ka ng problema. No. Sabi nga ng Lord, sasamahan kita. Saan tayo sasamahan ng Lord? Sa laban natin. We actually won the victory. Yung tagumpay nasa iyo na. Tinanggap mo na. The only thing you need to do is to follow. How are you going to respond? Papaano ka tutugon doon sa tawag ng Diyos? Kapag ka nagkaroon ka ng problema, ang titingnan ng Lord yung reaction mo. Pag dumating sa iyo, may problema na katatapos lang. Ito na naman. Or kapag ka dumating, thank you Lord, may challenge na naman ako. Thank you Lord, may pagtatagumpayan na naman ako. Pag wala kang pera, sasabihin mo, wala na naman akong pera, wala na naman akong pambayad. O sasabihin mo, thank you Lord, isusupply mo lahat ng pangangailangan ko. We already won the victory. Just like what happened to Moses and Aaron and Hur and Joshua and his army.
So sabi po ng verse 13, and because of this, as a result, Joshua overwhelmed the army of Amalek in the battle. So tayo po'y pinagtagumpay na ng ating Panginoon. Sabihan mo nga yung katabi mo, kailangan, medyo bilisan natin, kailangan mo ko. At narito ako para suportahan ka. Kaya naman, suportahan mo din ako. Give and take lang yan. Hindi pwedeng puro ako. Ikaw din. Hindi man pwedeng puro ikaw. Ako din. Si Moses, inutusan siya ng Lord. And here comes Aaron and Hur to support him, to hold him up. Even Aaron and Hur was there. If there's no Joshua, kung walang Joshua, may makikipaglaban ba? Wala. So what are we going to do? Number one, support your pastor by, number one, praying for them. Habang nakatayo si Moses, nakikipaglaban, pinapanalangin natin. We're praying for Pastor Ernest. We're praying for Pastor Aliza. We're praying for Pastor Jason, for Pastor Teddy, for Pastor Ralph. At kung may mga darating pang pastor, we need to keep on praying for them. Sabi ng 1 Timothy chapter 2, verses 1 and 2, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God, our Savior. The first thing that we need to do is to pray for our pastors, our leaders. Kami po, meron kaming daily intercession. Dati po, nagpupunta kami sa church every day. Pero dahil lumipat na po kami, hindi na namin sarili yung church. Nagagamit na lang namin siya every Sunday, Saturdays, Friday, and Tuesday. So, hindi na po kami makapag-pray sa church every day. But what we're doing is, we're praying online. Araw-araw po, nananalangin kami. And we never stop praying. Lahat po ng mga pastors natin, national, international, pati po sa Pilipinas, buong bansa, kinuha ko talaga sa mga pastors. Meron po kaming GC ng lahat ng mga pastors. Can I have all the churches and the name of the pastors and then the assistant pastors? So meron po kaming list. And in JA1 Winnipeg, we're praying for you. Pinapanalangin po namin kayo. Hindi naman every day, although every day yung prayer namin. Pero may schedule po yun. Actually, it's day 2 of our prayer dun sa prayer list. We are praying for them. Bakit? Ang mga pastors natin, workers natin, leaders natin, they need prayers. We need prayers. Sabi niya, I urge then, first of all, petitions, prayers, and intercession, and thanksgiving be made for all people. Dapat lahat ng tao nananalangin. Para saan? For kings and all those in authority. Kinakailangan po mga pastor natin, leader, pinapanalangin. I don't know if some of you are watching Doc Jing's live. Every Friday, hindi lang po yun prayer devotion and declaration. Every Friday, meron po siyang, kaya ko to. PIN, yan. Presidential Intercessors Network. So, he's praying. Dati, no, ang president, si President Duterte, every day, every Friday, siya po naka-assign to pray. No? Hindi lang po yun sa Pilipinas, meron po tayong
that Presidential Intercessors Network is all over the world. So he was assigned every Friday morning sa Pilipinas, so Thursday night dito. At yun pong schedule na yon, all over the world, there are pastors committed themselves to pray for the president and all in authority. Pero syempre, ang focus lagi, Pilipinas. Kaya nga, Presidential Intercessors Network ng Philippines. So, we keep on praying. Bakit? Lahat ng nasa authority, kailangang ipapanalangin. Bakit? Sabi niya, this is good and pleases God our Savior. It pleases our God. Pero bago po banggitin yung verse 2, sabi niya, pray for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Sino dito gusto peaceful life? Quiet life. Kapag ka po itong mga ito pinapanalangin natin, ay kaganda ng buhay natin. Hello? Panalangin natin ang ating presidente. Hindi pala presidente. Diba? Malapit na botohan. Manalangin kayo kung sino iboboto nyo. Hindi yung, sinong sikat, sinong magpapababa ng tax. No? We need to pray. Lord, sino ba yung ilalagay mo? Para yung Canada maging peaceful. Wala nang, sabi nga nila, papalitan na daw yung ating flag. Hindi na may Hindi, pag-usapan natin, naka-live tayo. Okay, we need to pray for those who are in authority. We really need to pray for them. Ano pa? By supporting them. Hebrews chapter 13, verse 17. Have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy and not a burden. For that would be of no benefit to you. So sabi po ng Hebrews 13:17, kaya ang number 2, kailangan natin is by supporting them. Suportahan po natin ating mga pastor. Bakit? Sabi niya, do this so that their work will be a joy and not a burden. For that would be of no benefit to you. Sino po dito gusto masaya pastor niya? Pag masaya ang pastor, sigurado masaya ang kongregasyon. Masaya ang church. Pag ang pastor, punong-puno ng burden, alam mo, pagtayo sa pulpito, ay makikita sa mukha, ako, para namang si pastor, hagas na hagas Ang tanong, pinanalangin mo ba? Hello? Baka mamaya, ultimong sasakyan. Pastor, hindi ako makakapunta sa church. Bakit? Wala akong sasakyan Alam, ultimong sasakyan, papunta sa church. Itatanong pa kay pastor. May transportation ministry naman, hindi masabi sa transportation ministry. Being a pastor is not simple. Actually, this is my first time to preach about supporting the pastor. Kasi pastor ako Hindi ko rin naman ito mapipreach sa church ko. Sabihin na ba si pastora, nagpaparinig. I cannot do this. And this is my first time. So bakit po kailangan natin? Sabi dito, do this so that their work will be a joy, not a burden. Sa totoo lang, pagka-pastor ka, I'm working, binanggit nga ni Pastora kanina, ni Pastora Lisa. I'm working as an EA. And I'm working as an EA, syempre parang support na din sa aming family. But actually, hindi po talaga ako pumapasok ng nataterm ako mga 3 months, I think the most is 5 months. My purpose kung bakit po ako para meron akong, is it a scapegoat or a release?
Kasi pag nasa bahay ka lang, alam mo, isipin mo yung problema nito, problema niyan, ganyan. Although we're praying for it. Pag nasa school ako, nadede-focus ako. Dumating po talaga sa time ng buhay ko na ako po ay talagang, siguro if you're going to consider it as depression, pararamdaman ko yun. Pero dahil pastor ako, I don't need to show myself na ito nararamdaman ko. I need to show to the people that I am very strong. Malakas ako. But deep inside, there is something. Na ultimong pagpe-prepare ng teaching, nag-struggle ako. Na feeling ko, Lord, please mag-speak ka naman. Please mag-reveal ka naman. Bakit? Kasi mentally, wala namang mental disorder, ano? Kaya lang dumarating, anxiety, mental disorder na ba yun? Pero dumarating talaga yung time na parang, Lord, I cannot carry all of this burden. Napansin niyo sa Pilipinas, bakit madalang ang taong may anxiety sa Pilipinas? Ha? Sige, tama yan sagot. Sino yung sumagot nun? Yan. May chismis. Yan. Oral therapy. And that's true. Pag umuwi ka ng Pilipinas, punta ka sa kapitbahay, may kausap ka. Marirelease mo yung nasa isip mo, yung nasa utak mo, yung nasa puso mo. Ang chismis, masama lang yan kung pag-uusapan nyo ang buhay ng may buhay at sisiraan nyo. Huwag kayong pakialam. May sarili siyang buhay. But sometimes yung nagkukwentuhan lang kayo. Dito, pagpasok mo sa bahay, ikaw lang. Diba? Kaya maraming tao dito, as kinakausap na sarili, walang makausap eh. Kung kakausapin mo yung sarili mo, humarap ka naman sa salamin para, hirap naman yung nakaupo ka lang, salita ka. Humarap ka sa salamin para at least, masumagot. But actually, that's true. I just find it out. Sabi ko, bakit sa Pilipinas wala namang ganito? Sabi ko nga, pagdating sa problema, ang problema ko sa Pilipinas mas matindi kaysa dito. But I never experienced na, alam mo yung iiyak ka na lang. Pag nasa Pilipinas at nabagot ako, ay pupunta lang ako sa mall. Dito hindi ako makapunta sa mall. Hindi ako marunong mag-drive. Alam mo yung early in the morning, lalabas ka, may kausap ka. Marirelease ka. Tama? Sabi sa akin, meron po tayong member sa Winnipeg. He's a medical doctor sa Pilipinas, kaya lang, hindi na siya nag-practice, so nag-nurse na lang siya. Binigyan ko po siya ng ministry, healthcare ministry. Kasi baka mamaya, counseling bigay ko, hanapan siya ng So sabi ko, Doc, healthcare ministry. Sabi niya sa akin, Pastora, it's good that you're working outside. Kasi that will be your outlet. No? Mahilig ako sa outlet. Ibang outlet pala, no? So, at least may outlet ka na de-focus yung mind mo. Yung mga problema. Pero kung meron kang 150 na member, yung 150 na problema lahat ng pastor yan. Hello? Kaya kung ang problema mo lang sasakyan, huwag mo na sabihin kay pastor. Sabihin mo na lang sa iba. Sino bang chairman ng transpo? Doon mo sabihin. So we're there to support our pastor. Kala naman pagka sinabing support, ay pera-pera na naman yan. No. Kung supportan niya ng pera, go. Pero hindi lang po yun. Emotionally, na-text mo ba minsan yung pastor mo, hello pastor, good morning, kumusta ka? May nag-text sa akin one time. Na-emergency po ako twice. Dahil ako po'y, sabi ng kapatid ko, ikaw kasi ate masyado kang mapagmahal, kaya ganyan ang puso mo. So na-emergency po ako.
sabi ng isang AG leader natin, tinetrain ko po sila doon sa isang life group. Until December na lang ako doon, iwan ko na sila. Sabi niya, nag-text siya sa akin. Nag-ring pala. Nag-call siya, na-miss ko yung tawag niya. And then sabi ko, oh, I'm sorry, I miss your call. Sabi ko, nasa washroom ako. Sabi ko, why? Sabi niya ganun sa akin, I'm just checking on you. Alam mo po ba yung simple word na yun? Laglag talaga luha ko. Pagkabasa ko ng message na yun, sabi niya sa akin, Pastor, I'm just checking on you. Kailan niyo kaya na-text si Pastor na, Pastor, kumusta ka? Kumakain ka pa ba? Halata naman, di ba? So please naman, wag puro pagkain kasi iyan nangyayari. No? Okay. But you know the text? Yung text na yun talagang grabe. Kalalabas ko pa lamang 2 days kasi supposed to be I'm going to dedicate his house. Nung time na yun. Sabi ko sa anak ko, anak, we need to be there. Tulong tayo paghahakot. Wow, nakatab kasi papakita ko sana sa iyo, sa inyo. Sabi ko, anak, tulong tayo paglilipat. No? So, nung time na yon, umaga pa lang, iba na po yung nararamdaman ko. Pero sabi ko, Lord, okay lang ako. Okay ako. Pag tinatanong ko laging, kumusta ka? I'm good. I'm okay. Kanina nga, nagmi-ministering kami. Nagpe-pray ako. I declare power of God. Flow. Hirap na akong huminga. Ay, di nilalayas ko yung sarili ko. I declare life. I declare life in Jesus' name. Nahirapan na akong humingi. Sabihin ko bang, teka, wait muna. Nahirapan akong huminga. Mamaya na lang. But during that time, sabi ng anak ko, Ma, okay ka lang? Hirap na po talaga akong huminga. Ganun na akong lumakad. Sabi ko, anak, hindi ko na kaya. I need to go to the hospital. Kaya na-emergency po ako noon. Check, and check. Okay? So, hanggang makalabas ako. So, nung kinabukasan, tumatawag siya, hindi ko nasagot. Kaya sabi ko, oh, I'm sorry, I missed your call. So, ang tanong ko sa kanya, why? Kasi nga, hindi ko na-dedicate yung bahay niya. At ang word niya sa akin, Pastor, I'm just checking on you. Ay, laglag po talaga ang luha ko nung time na yon. Sabi ko, thank you, Lord. There are some people who are really taking care of their pastor. Hindi lang naman siya. Maraming nag-text. Yung ibang mga life group leader, Pastor, please, sana wag ka na magturo sa Sunday. Bigay mo na lang sa iba. O, Pastora, ganto. A simple word. Sabi mo yung pastor mo, yung AG leader mo, I love you. I miss you. Ay, nakakalaki ng puso. Ay, in Jesus' name. Walang lalaki ang puso. Nakakataba. Okay. Wag din. Ay, ano bang magandang term? Nakakatuwa. Yeah. Diba? A simple word, a simple encouragement. Oh my God. Siguro sabi, bakit po puro pastor? Kaya nga binanggit ko kanina yung AG leader mo. No? Minsan lang naman po. Kami actually in Winnipeg, ang life group po namin is not every day. Some of us were having our every 2 weeks. Meron po kaming a group once a month lang. Kasi yung mag-asawa hindi magkaano ng work, ng schedule nila sa work. No? So at least once a week. Once a month. Pero tuloy-tuloy. Dire-diretso. Doon sa aming GC, kumustahan? O, kumusta na? O, ano nangyari? O, bakit ganito? Nagkasakit si ganyan. So, at least we know how to hold each other up. Kaya nating suportahan ang bawat isa sa atin. Amen? So, we can support our pastor by following his leadership, by following his vision, even his personal life. No? For sure, marami po sa atin, hindi lang naman pastor. Kaya nga meron po tayong Joshua.
meron po tayong army. This army of God, ito pong mga army na to, pinadala ng Lord yan para makasama ni Joshua to fight. Kasi kung walang makikipaglaban, kung walang warriors, lahat nga po ng warriors and intercessors, taas ang kamay. Yan. Ako po naniniwala, meron tayong kanya-kanyang tawag. May kanya-kanyang pinagagawa si Lord sa atin. Ang dami yung mga anointed nating mga worship team. Hindi naman pwedeng lahat ay mag-worship at wala nang matitira sa ano. Hindi rin pwedeng lahat ay pastor. Gusto ko sana maging pastor. Kung gusto mo maging pastor, magsimula ka muna, maging AG leader ka. Simula ka sa 1, 2, mostly po yung mga speakers natin ng ating MGR, lahat po yan may hawak silang life group, A group. Kahit 1, 2, o 3, at least nag-aalaga ka. You're a pastor of one. Pastor, iisa hawak. Hindi ka tinatawag na pastor, but you are taking care of them. Amen po ba? As my conclusion, okay, ngayon pong hapon, ang church, sometimes dumarating po tayo na nagkakaroon po tayo ng mga problema. Walang iglesia na walang problema. Tama? Kahit saan ka pumunta, kahit saang JA1 ka pumunta, we have, yung pong inopen ngayon, that's the 15th church in JA1, Canada. Nung camp, nung family camp po natin, ang declaration ni Doc Jing, Lord, Canada naman. And during that time, we have 11 or 12 churches. Ngayon, nag-open ng St. Albert, nag-open ng Pemberton, nag-open ang Airdrie. So, 12 plus 3, 15. Wow! Napakalawak pa po ng Canada. Sinong gustong magpagamit kay Lord? Sabihan mo yung katabi mo, gagamitin ka ni Lord. So kahit po dumarating yung problema sa loob ng church, we need to bounce back. Amen? Ano yung bounce back? We need to return quickly to a normal condition after a difficult situation or event in our lives. Kahit anong mangyari sa buhay natin, kahit anong mangyari sa loob ng iglesia, we need to bounce back. Balik uli sa dati, balik sa normal. Amen? Bakit? Alam natin pinagtagumpay na tayo ng Lord. I just want to say this word. Actually, this word came from T.D. Jakes. I'm listening to T.D. Jakes yesterday. Sabi niya, sometimes we don't appreciate the good things till we lose them. Sometimes we don't value the people we have in our lives till we lose them. Sometimes we don't appreciate a good job, a good ministry, a good opportunity, a good friend till they're gone. We throw people so easily. We get rid of them like expendable commodities. Sometimes, you ought to remember before you make a decision to throw, mali po spelling ko, to throw somebody today that you need tomorrow. Nagkamali po yung aking spelling. To throw somebody today that you need tomorrow. We need to appreciate everyone. We need to appreciate everybody. Ano yung minsan, nagkaroon lang kayo ng problema, nagkaroon lang kayo ng... Ang mag-best friend talaga yan. In good times, and in better times. How about in bad times? Yung mag-asawa nga nag-aaway. Same thing with friendship. Hindi konting problema lang, ayawan na.
Hello? Hindi konting problema na ayaw ko na sa'yo. We need to treasure them. Sabihan mo nga yung katabi mo, kung pwede may ka-holding hands ka, may kahawak ka, tapos sabihin mo siya, sabihin mo, kailangan kita. Yung may puso, sabihin mo, alam mo, kailangan kita. Hahawakan kita, itataas kita, susuportahan kita. And we, as pastors, kami po bilang mga pastor, you know what our great reward? Our great reward as pastors ay hindi kung ano yung tinatanggap namin sa loob ng iglesia. Hindi yung fulfillment namin inside the church. The pastor's great reward is no other than you. Kayo po ang greatest reward naming mga pastors. Pag nawala kayo, o kung nagwala kayo, hindi namin sasabing bahala kayo sa buhay niyo. Kurot po sa puso namin yun. Because we fail you. Pag nagkaroon kayo ng problema, hindi namin kayo natulungan. May mga taong tumalikod ng hina. Ang feeling po ng pastors, fail you. Maybe we did something that is not enough. Hindi sapat yung ginawa namin. Baka may naging pagkukulang kami. So as a great reward, sila po yung kailangan natin gawin eh. To stand firm. Manatili ka. As Moses lift up the staff, hawak-hawak niya. These two men was holding his hand. These two men was holding his hand. Ang mga pastor nangangailangan at ikaw ang number one na kailangan ng mga pastor. Wala po si Pastor Ernest, but I'm going to represent as a pastor of the church. And I need Aaron. I need Hur. Pwede po bang tawagan ko si Pastora Lisa? Pastor Jason and Pastor Teddy, please. Lapit po kayo dito. I'm going to represent as a pastor of this church. And I need these assistant pastors. Sino pong chairman ng ating intercession ng prayer? Alin kaya sa... Okay. Ito po yung Joshua natin. Pwede po bang as a gesture hawakan niyo yung kamay ko? Yung parang ganon, yan. Yung nangangalay ako, yan. Wag lang sa kilikili, ha. Hindi ko alam kung baskil na ako o ano. Okay. Praise the Lord. Sige, Pastor Ted. We need Joshua. Si Pastor Ernest, he need this man and woman. Ito pong ating magandang pastorang ito. Ito pong dalawang gwapong pastor. Si Pastor Ernest, kailangan niya ang mga pastor na to. But these pastors and this intercessor, they cannot move by themselves. Hindi nila kaya. Nasa dami niyong yan. Alam ko marami pang wala dito. Hindi nila kaya yan. Sabi ni Moses kay Joshua, Joshua, find, choose, humanap ka yung great army.
Yung pong gustong sumama kay Joshua, gusto ko po lumapit kayo dito. You can hold your hand to Pastora Liza, dun po sa ating chairman. If you really want to, and if you want to be a part of this army, I want you to come and join us. I want you to come and join us. If you want to be a part of this army, hallelujah. And we're going to pray. We're going to pray for this church. Come on. If you want to be a part of this army, if you are willing to hold up someone, somebody, kung handa kang tumulong para angat dun sa bigat na dinadala ng iglesyang ito, I want you to come forward and join us. And all together, we're going to fight this battle. All together, we're going to fight this battle. Oh, come on. There are still some of you, kung mayroon pa po sa inyo na gustong maging kabahagi ng battle na ito, ng pakikidigma na ito. If you want to be a part of this, with one heart, with one spirit, oh God, sige po, habang nanyan this for gesture, hawakan mo yung kamay, suportahan mo yung kamay ng katabi mo. Come on, come on, hold him up, hold him up, hold him up. Suportahan mo at sabihin mo, nandito ako, susuportahan kita, aalalayan kita. Oh, shikaralayarabaga, sekaralayarab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 a, sikaralayarabasya, kuralayarababababababa, sikaralayarabababababa. Oh God, oh God, hallelujah. Oh Jesus, Jesus. Oh God, naririto po kaming lahat, Panginoon. Oh God. Hallelujah. Father, heart God, right now, as we hold up everyone, oh God, as we hold up one another, nakikita mo, Panginoon, this gesture. I am declaring and I am praying in the mighty conquering name of Jesus. Lord God, you're planning something great in this ministry. You're doing something great in this church. And this afternoon, oh God, ang aming pong deklarasyon, Lord, naririto kaming lahat, Panginoon, to support one another, to hold up one another, oh God. Narito kami, Panginoon, to help one another. And I am praying, Lord God, yung kalakasan ng isa, magiging kalakasan ng bawat isa sa amin. Kung mayroon mang nanghihina, Lord, yung katabi namin, Lord, siyang magbibigay ng lakas sa amin pong mga buhay. God, kung mayroong namumroblema, kung mayroong mga nangangailangan, Lord, yung katabi namin, Panginoon, Lord, you're going to send someone. You're going to send somebody to support us, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. And that's what you have done, Lord, to the Israelites. They conquered the Amalekites. Walang anumang gawa, walang anumang plano ng kaaway ang makakakilos sa aming mga buhay. Idinedeklara po namin ngayong hapon, kaming lahat ay pinagtagumpay mo. And
we promise, Lord, ang amin pong pangako, narito kami para suportahan ang aming pastor, ang aming mga assistant pastor, ang aming mga agent leader, ang aming mga leaders, Lord, ang aming mga members, sa bawat isa. We're here to love one another. We're here to support one another. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng tagumpay. Amin pong ibinibigay at binabalik sa iyo lahat ng papuri, lahat ng kalwalatian sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ito po ang aming panalangin. Tayong lahat ay magsabi ng